Online. Okay. Sabi ni David, Lord, tatayuan kita ng templo. Sabi niya, tahanan ko, ang ganda-ganda. Pero yung tahanan ng Diyos, sira-sira. Pero sabi ni Lord, no, hindi ikaw ang magtatayo. Kasi ikaw ang iyong kamay ay punong-puno ng dugo. Ikaw ay man of war. At ang iyong kamay ay punong-puno ng dugo. Hindi ikaw ang magtatayo ng aking templo, kundi ang iyong anak. Now, wala pang templo that time, kasi tabernacle pa lang. Tinuro ko yan sa inyo last Sunday afternoon, yung tabernacle. So, ang tawag nila doon, movable tent, kung saan pinapakita ni Lord yung kanyang glory. So, remember, this time, si Saul, after ni Saul, si David, and after ni David, si Solomon. Ang ginawa ni David, pinrepare niya yung mga materyales, binasa natin kanina, para sa itatayong templo, kung saan i-worship nila ang Panginoon. At hanggang ngayon, usapin pa rin ang tinatawag na third temple kung saan ito itatayo. Pero hindi yan ang ating focus. Titignan natin yung attitude, yung motivation ni David at ng mga taong to kung paano sila magbigay sa Panginoon. Mga kapatid, ilang beses, marami ng pagkakataon, nakakarinig tayo ng iba't ibang mga konsepto o prinsipyo na binabato at naririnig sa atin patungkol bakit ba tayo nagbibigay sa Panginoon. At mamaya pag-aaralan natin yan. And in this chapter, 1 Chronicles chapter 29, in verse number 1 to verse number 9, David's preparation for the temple. So meron siyang desire. Pero sabi ng Panginoon, hindi pwede. Hindi ikaw ang magtatayo ng aking templo. But despite of this, ang ginawa ni David, ginather niya yung mga gold, silver, at ibang mga materyales to prepare the construction ng unang templo na itatayo. And also invited the leaders of Israel and all the people of Israel to give willingly for the temple. And you know what happened? Nabasa natin, they responded generously, willingly. At pagdating ng verse number 10 to verse number 19, yung i-dedicate na nila, yung nagtipon-tipon na ang mga tao, nanalangin ng Panginoon, nanalangin si David sa Panginoon. And it was overwhelming. David praised God sapagkat nakita niya yung willingness ng tao na magbigay sa Panginoon. I-acknowledge that all wealth, lahat ng bagay dito sa mundo, lahat ng kayamanan, lahat ng kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. And in verse number 14, this is the highlight of the passage. He humbly recognized that their offerings, ang kanilang mga loob, yung mga materialis na gagamitin para sa templo, were merely returning to God what was already His. And he emphasized that true giving comes from the heart, and it's an act of worship. And in verse number 20 to verse number 25, after manalangin ni David, after niyang i-present sa Panginoon ng kanilang mga offering, David encouraged the people to continue seeking the Lord. This Sunday, first Sunday of February, it should be last Sunday ng January, pero na-postpone, no? Ngayon na lang. Kung saan pag-uusapan natin, ano ba yung mga motivasyon natin? Tamang pag-iisip, tamang prinsipyo kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. When we say stewardship, the management of the affairs or the estates of belonging to other. Lahat tayo mga kapatid, steward ng Panginoon. Tayo ay mga tao, nung tayo ay niligtas ng Panginoon, ang nais ng Panginoon na hindi tayo maging, hindi natin kayang i-manage yung ating sarili. Hindi tayo maging steward, katiwala ng mga bagay ng mga ipinagkatiwala niya sa atin. Now, sa mga bisita po natin, no, we're talking about giving in the church. Minsan kasi, yung mga hindi mananampalataya, ang tingin nila sa church, business, negosyo, or yung mga pastor, nagpapayaman. Though, yung iba ganon, pero hindi yun sa Diyos. Ang church ay hindi negosyo. At kung meron kayong nakikita mga minister, na ginagamit nila yung ministry para magpayaman, hindi sa Panginoon yun.
Kasi kung ako magpapayaman, hindi ako magpapastor. Mag-aartista ako, di ba? Totoo kasi yun ang dream ko before. Though hindi ako pogi. Ako siguro yung sasapakin ng bida. Sa ministry, hindi po pagpapayaman. So, naalala ko nung tinanong ako ng nanay ni Mrs. before, nung nililigawan ko siya. Sabi niya, anong plano ko? Sabi ko, in-state ko na, hindi po ako magpapayaman, maglilingkod po ako sa Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin magiging pulubi tayo. So, negosyo, kung ano yung mga tingin nila. Kaya, pasensya po kayo, ito pa yung naabutan yung preaching. It's about giving. But, ang focus natin ngayon, ano ba yung mga mali at ano ba yung mga tamang motivation? It's like a topical preaching about paano ba tayo dapat magbibigay sa Panginoon. Katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, maraming beses na tayo nakarinig. Maybe hindi natin alam na mali pala ito, na hindi pala ito tamang motivation kung bakit ka nagbibigay sa Panginoon. Una natin pag-uusapan, improper motivations in or for giving to God. Marahil, ganito yung motivation mo. Now, kaya natin na pag-uusapan upang ating maitama. Number 1, legalism. What is this? May mga tao nag-iisip sila, magbibigay ako ng pera sa church para maka-earn ako ng salvation ko. Konsepto na yan, noon pa man. Mga kapatid, alam natin na hindi natin kayang pagtrabahuhan ang ating kaligtasan. Ito ay tinapos na ng Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan, 100% sa Diyos. Walang porsyento meron ka na naligtas ka. Lahat sa Diyos. Lahat, pati yung mga spiritual blessings, we don't have our part in our salvation. So if you're thinking that you're giving something to the church, kahit milyon man yan, para maka-earn ka ng salvation, para ikaw ay magkaroon ka ng points sa langit, para maging approved si Lord sa'yo, yan po ay hindi tama. That is contrary to the grace of God in salvation. So, legalism, ikaw ay magpapakabuti, kasama na dyan yung pagbibigay mo ng offering, or kung ano pa man tawag ng offerings ng mga iba't ibang mga simbahan para maligtas sila, that is not right. Number 2, eto, marahil yung una hindi yan. Kasi kung ikaw ay nasa Panginoong Kristo, ikaw ay ligtas na. Sabi ng Bible, that ye may know that ye have eternal life. You are a sinner, you will go to hell. You are hell-deserving sinner, you will suffer punishment for eternity. But God loved us so much, He gave His only begotten Son. And we understand, nung tayo ay niligtas ng Panginoon, sa Kanya ang kaligtasan, tayo ay Kanyang iniligtas. Marahil hindi ito ang iyong motivasyon. Marahil hindi ito ang iyong konsepto kung bakit ka nagbibigay. Pero marahil yung pangalawa, ito. Number 2, false guilt. Ano yung guilt? Parang nagigilty ka. A failure to trust God to forgive your sins. So, you will give, magbibigay ka sa Panginoon para yung guilt feeling mawala. Parang penitensya. Magigilty ako, ang dami kong kasalanan. Sige, magsisimba ko para mahugasan yung kasalanan ko. Sige, magbibigay na lang ako para mawala ang guilt feeling ko. Mga kapatid, hindi mo pwedeng tapalan ng Diyos ng pera. Again, He owns everything. And God is still God. Kahit wala tayo, pero wala tayo kung wala ang Diyos. This ignores the promise of God. His complete forgiveness to all who confess their sins. Now, may teachings kasi na ganito. Hindi na natin kailangan makikita ng sorry kasi pinatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Wrong! Yes, God forgives all of our sins, past, present, and future, because God is not bound by time. Kung tayo ay bound ng time, si Lord hindi. Nakikita niya ang past, present, and future. Alam niya na kung sino yung mga maliligtas.
Alam niya na kung sino yung mga mapupunta din sa impyerno. Because hindi siya bound ng time. And when He forgive us, He forgave past, present, future, lahat ng ating kasalanan. Yes, that's true. But the Bible says, it's very clear. If we confess our sin, when you say confession, to say something on the same thing, God calls it sin, and then you say, yes, Lord, that is sin. Lord, sorry. Hindi lang yung generic na manghingi ka sa Panginoon ng Panginoon, sorry. Kundi, in-name mo yung kasalanan as kasalanan at ito ay masama at ito ay hindi nakakalugod sa Diyos. So, we need to confess our sins. So, kung meron tayong mga guilt feeling, hindi yung pera sa church na ibibigay mo dyan sa box na pangtapal ng guilt feeling mo. I-confess mo yung kasalanan mo. And God is faithful to forgive all of your sins. God will cleanse you. In Hebrews, He purges us. He purged us. Cleanse us. Huhugasan tayo ng Panginoon. Hinugasan tayo ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, ulitin ko. Kung tayo, natatapalan tayo ng pera, ikaw mag-judge, panalunin mo ito. Bam. Yung anak ko sa salutatorian lang pwede ba gawin yung sa valedictorian? Ito pera. Pak. Huwag kang magsalita, ito 1 milyon. Pero hindi natin maloloko ang Diyos. Hindi natin masasapalan ng pera ang Diyos. Hindi tayo magtatagal. Wala akong relo dito, baka lumagpas ako. O 10:56 na pala. Number 3. Usually, dapat 11:10 tapos na tayo Kaso, yan. Number 3, self-seeking reason or motivation. Kaya nga sabi ko, ayoko ng offering plate kasi masyadong obvious kung hinulog mo May mga tao kasi na sobrang proud sila kung ano ang binibigay nila sa Panginoon. Pag nagbibigay ka kay Lord, hindi mo na kailangan ipakita pa sa tao. Tingnan nyo, 3,100 to, tapos iuhulog mo. No. Para magkaroon ka ng preeminence. Saka, yung word na giver, kasi malaki mag-tithes, mali yun. Bakit? Yung batang ang baon ay 50 pesos sa isang linggo na nagta-tithes ng magkano? 5 pesos. At ikaw na kumikita ng 50,000 pesos sa isang buwan, na nagta-tithes ka ng 5,000, it's just the same. It's just the same 10%. Hindi mo sasabihin, ito, giver to, kasi malaki mag-tithes. Nag-aral ka ba ng math? There's no such thing as tither or giver kapag mas malaki ka magbigay. Or, how about this? Bibigay ako sa Panginoon para narinig ko, dodoblehin, titriplehin ni Lord yung ibibigay ko. In some sense, God will bless you. Pero kung yan ang motivation mo, mali ka. Para mong ginawa si Lord ng insurance. Or, ano pa ba? Magbibigay ko kay Lord para yumaman ako. You miss the point kung bakit ka nagbibigay. It's not just for your financial gain or self-reason. The Bible has example of those who were so motivated. Yung self ang motivation. And in Galatians chapter 1, verse number 10, Apostle Paul said, "For do I not persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ." Kaya sa atin, tayo as a church family, we give to the church, yung paglalagay ng pangalan sa sobre, that is optional. Maintindihan natin. Again, it's between you and the Lord. May ibang mga church, yung offering ng member, nakabalandra sa bulletin. We'll never do that. Ang giving, it's between you and the Lord. Walang member na mangangailam sa'yo kung nagbibigay ka ba o hindi, o kung nagbibigay ka ba ng tama o hindi. It's between you and the Lord. Next. Eto. Minsan, kaya tayo na mamotivate magbigay, kasi nahihiya ka lang. After mag-preach ng pastor, nakakahiya ka. Hindi ka nagbibigay sa Panginoon. Ikaw naman,
Nakakahiya nga, hindi ako nagbibigay. Sila tumayo na. Di ba? Sa atin, pag nagbibigay, tumatayo. Tapos yung mga tumayo, tinitignan ka, ba't di ka tumatayo? Di ka pa nagbibigay. Hindi ganon. Huwag niyong i-judge yung mga hindi tumatayo kasi hindi nagbibigay. Marahil, nagbigay na sila. Halimbawa, ako, pag magbigay ako ng offering, isang bagsakan, hindi weekly, hindi half. Pero pag prayer meeting, ayun, nagbibigay ako. Mga kapatid, hindi dapat shame ang ating motivation sa pagbibigay. Amen? Ito, next, yung wrong fear. O yung tingin mo kay Diyos, tingin mo sa Diyos, na kapag hindi ka nagbigay, dahil sobrang natakot ka sa preaching, kikidlatan ka ng Diyos. Yan yung motivation mo. Posible bang makidlatan ang tao sa daan? Oo, posible. Marami na nangyari. Pero ang motivation mo, dahil maling takot lang, ayaw mong kung mamatay, kaya magbibigay ako kay Lord. Hindi tamang motivasyon yan. Next. Ito. Ito yung medyo pag-uusapan natin ng konti. Curses. Kasi, merong nakalagay sa Bible na, will a man rob God? Tingnan nyo, di ba? Non-tither. Nakakatawa, di ba? Kasi, ayan pala nung nangkaraan, hindi ko pala nasabi. Kasi sinend sa akin ni Sister Kay eh. Ito, malupit, pastor. Hindi natin gagawin yan. Para ipahiya, para magbigay kayo, ipapahiya kayo sa pulpito or ipapahiya kayo sa mga member, no? So, yung curses na binabanggit sa Malakay, okay? Dahil ninanakawan nila ang Panginoon. Remember this, when Christ died on the cross, the shame, guilt, and also the curses, lahat yan binayaran na ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Bakit ko pa kayo i-motivate na ikaw ay susumpain? Anong klaseng sumpa? Na mapupunta ka sa impyerno? No. That is heresy. You know, anong issue dito sa Malakay? Verse number 2 ng chapter 1. Anong issue? Di nila mahal ang Panginoon. Yung hindi nila pagbibigay, resulta yun ng hindi nila pagmamahal sa Diyos. Kaya mga kapatid, and it leads us, ano ba yung mga proper motivation? Again, this is a topical preaching. Number 1. Can we please read it all together? Ready, go. God owns everything. Look at verse number 14 kanina. But who am I? Now, ito yung mga tamang motivasyon. Tamang prinsipyo, ba't ka nagbibigay sa Panginoon? Sino ka ba? And what is my people? And we should be able to offer so willingly after this sort. For all the things come from thee, and of thine own have we given thee. Mga kapatid, God owns everything. Kung ano yung binabigay natin sa Kanya din yun. Anong meron sa atin na hindi pagmamayari ng Diyos? Mga kapatid, ang buhay natin, kaligtasan natin, galing sa Diyos. Dito po tayo magtatagal. God owns everything. So, yung mga ibinibigay natin monetarily para sa Kanya, o kung mag-donate ka ng something para sa church, sa Kanya din yan. And it leads us in next portion of the verse, giving is a privilege. Ito. Papaanong ang pagbibigay ay pribilehiyo? Pag naunawaan mo na ang lahat ng bagay ay sa Diyos, hindi nga kailangan yan. Pero gusto ng Diyos na mag-participate ka, pribilehiyo yun. Lord, hindi mo to kailangan, pero gusto mo ko magbigay sa'yo? That's a great privilege, mga kapatid. The word that we should be able, the Hebrew word azar conveys a sense of being permitted or enabled to give. Giving is not just an obligation. Yes, it is obligation, but it's not just obligation, but an honor granted by God. God allowed us to participate in His work. Lahat ng yan sa Panginoon, and yet He allowed us to participate. So my brother and sister in Christ, alam mo yung mga Kristiyanong may sungay, ganito mag-isip.
Pag nawala ako sa church, mawawala na ng support si pastor. Kasi pag mag-offering ako, 10K. Sorry to tell you, meron kang rebelding pag-iisip, i-confess mo yan. Pag ako, lumipat ako sa mas magandang church, syempre, hindi na ako doon mag-offering. Kawawa yung pilgrim sa paliparan. Mga kapatid, ulitin ko, nabigyan ka lang ng pribilehiyo. Gawain ko ng Panginoon, susustain ko ng Panginoon. At naniniwala ako sa ganito. Kapag ako nagturo faithfully ng salita ng Diyos, hindi ko kailangan lagi kayong hiyain or i-rebuke na hindi kayo nagbibigay. Ngayon, ako na umawak ng offering eh. Pag nakita kong deficit, hindi ko kayong hihiyain. Mga kapatid, ano ba yan? Nanghihina kayo spiritually. Tingnan yung offering natin, 1,000 lang ngayong week na to. Pero sana hindi naman. Amen? Gagawa pa kami ng gate. Joke. Maglalagay pa kami ng signage. Huwag po nating isipin na titigil ang gawain ng Diyos kapag wala ka. Sino ka ba? Ang sabi nga ni Loki, di ba? Doon sa Marvel. Ang sabi niya, creature lang kayo. Creature lang tayo. Next. Giving is also an act of worship. Now, Pilgrim Bible Baptist Church of Paliparan, our focus is to worship the Lord. Why? Pinapakabisado ko sa inyo yung Revelation chapter 4, verse number 12. Why God created everything, thou art worthy, O God, to receive glory, honor, power, glory, and honor, for thou art created everything. Diba? Upang maluwalhati natin siya. Our focus is worship. Kaya nga, Pastor, sabi mo magka-choir tayo. Bakit wala pa yung music? Wala pang choir. Sabi mo magtuturo ka ng mga music. Bakit wala pa rin? Kasi ang focus natin, ang worship, hindi yan equals sa music. Kasi ang akala nilang worship, music. Kaya mas marami yung music nila kaysa sa Word of God nung ibang mga church. Ang worship, yung salita ng Diyos na explain natin, nalawalhatin, we thank the Lord for His Word. We praise His name. At ang basis ng worship at ng fellowship is no other than the Word of God. That's the focus. And also, giving is an act of worship. You want to worship the Lord? Ibigay mo. Next. Medyo mahaba to eh. Again, sa Malakay, verse number 2 pa lang ng chapter 1, ang issue. Sabi nyo, hindi ko kayo mahal. Mahal ko kayo. Anong issue? Yung puso nila, yung pagmamahal nila sa Panginoon. Kung bakit nila ninakawan ang Diyos, kung bakit hindi sila nagbibigay ng tama, kasi yung pagmamahal nila sa Diyos, nalimutan na nila. Minsan, kung bakit tayo nahihirapan magbigay kay Lord, kasi nga, yung pag-ibig natin sa Kanya, nag-fluctuate. Ano ang tamang motibasyon, kapatid, para magbigay ka yung pagmamahal mo sa Diyos? Dahil, Diyos naman ang unang nagmahal sa atin. We love Him because He first loved us. Love for God. Nawa, magbibigay ka sa gawain ng Panginoon, hindi dahil sa kung anong reason, kundi dahil mahal mo si Lord. Next, gratitude. Because we benefit from God's action, He saved us, He bought us. Tingnan mo yung in-explain natin, chapter 1, chapter 2 ng Ephesians, ang daming spiritual blessings, spiritual realities na meron dahil tayo ay na kay Kristo na, sa lahat ng mga ginawa niya. And if we may respond sa lahat ng ginawa niya, ang ating buhay, ang ating serbisyo sa Panginoon, ang ating pagbibigay is a thank you to Him. Lord, thank you. In light of God's blessing, we are motivated to offer our bodies to Him in Romans chapter 12. Live for Him. Magbigay tayo sa Panginoon. Pagpapasalamat mo yan. Sabi nila mga Ilocano, kuripot.
Ibig sabihin, yung mga Ilocano di nagtatites, di nag-offering, mali yun. Kaya mayroon diyang geographical, historical explanation kung bakit sila sinasabihang kuripot. Pero maraming Ilocano dito eh. Sabihin nyo nga, when. Yung iba, when, ibig sabihin, yes. Diba? Yes. Opo. Oo. Another one. So, God gave everything for us. He gave His life. He left the throne in heaven, the riches. He was born poor upang tayo ay maging mayaman. Next, eternal significance. Lagi ako naniniwala na lahat ng ginagawa natin sa Panginoon with a pure motivation, na walang hidden agenda, na hindi ka nag-church dahil meron kang hidden agenda sa church, or hindi ka nagbibigay sa Panginoon para sa ano mo mang reason. Kung tama ang motivasyon mo, okay, hindi yan sayang. Meron niyang eternal significance. Napaka-importante. Kaya, sa ating pong offering, may nakalagay dyan, mission. Di ba? Siyempre, napupunta yung mga binibigyan natin sa church. Siyempre, usual na yung pambayad ng kuryente, ganyan. Saan ba napupunta yung iba? Katulad niyan, may bumisita, missionary. Yung missionary, hindi naman siya bivocational. O wala naman siyang ibang trabaho. Sa ministry, nalapit, pastor, baka meron ka dyan. Na itutulong natin. Yan, pang-print ng tracts. Maraming mga nakakilala sa Panginoon, nakasika ng salita ng Diyos dahil nagkakapagbasa sila ng tracts. At yan ay eternal significance. So, what I'm trying to tell you, brother and sister in Christ, kapag nagbigay ka sa Panginoon, hindi yan sayang. Next. Siyempre, hindi ito dapat yung primary. Kumbaga, dapat yung love. Pero, kung i-preach natin ng whole counsel of God, whole oracles of God, merong reward. Hindi ito yung yung nagbigay ka ngayon, tas sa langit, mas marami kang pera kaysa sa heaven. Okay? Ang pag-worship natin sa Panginoon, may kasama niyang pagbibigay. Hindi mo pwedeng sabihin na, mahal ko ang Panginoon, gusto ko maging faithful sa church, local member ako ng church, pero hindi ka tumutulong monetarily, kahit meron ka naman. And then sa Bible, kung pag-aaralan natin, ang mga in-example ng Panginoon, yung mga nagbigay sa Kanya, hindi mga bilyonaryo, milyonaryo. Kaya mali yung pag-iisip na hindi ako makakapag-offering kasi mahirap lang ako. Mali yun. Sa Bible, makita mo dyan yung woman na ibinigay niya lahat. Makikita mo yung mga willing heart na nagbigay sa Panginoon. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Say amen? Next is duty. Now, kanina sabi ko obligation. Yes, it's not just obligation. It's not just duty. But it's still a duty, obligation. Member ka ng church, okay, duty mo na tulungan ang simbahan, ang kapatiran, ang gawain ng Panginoon. Huwag tayong madamot mga kapatid. Huwag nating pagdamutan ang Diyos at ang kanyang gawain. And it's also written in the Word of God. Eto, next, last, yung tamang fear. Okay? Again, ito na yung mga panghuli, ito yung mga inferior kaysa sa love. Okay? Love ang ating motivation. Yan yung pinaka-primary reason. Gratitude, eternal significance, act of worship. Para itong mga to, yung, when we say fear, inferior to love, but can motivate the Christian away from sin or unfaithfulness toward godly conducts, yung ungodly conducts, yung mga pera natin, saan lang natin ginagasto, parang ganito. Hirap na hirap magbigay sa mission. Pero kapag makapag-Starbucks sa isang week, pagkanong Starbucks? Shuttle's best, 140, 160.
Sa Brookside, alam niyo ba magkano ang suporta nila sa mission, sa isang missionary na foreign? Hindi kalakihan. 200 nga lang eh. 200 lang isang buwan. Nasaan sila? Nasa Pilipinas? Wala. Nasa ibang bansa. Nakikipagbakbakan doon. Iniwan lahat ng profesyon nila. Iniwan lahat ng kung anong meron sila sa Pilipinas. Pupunta doon para ibahagi si Jesus Christ. Walang-wala sila. Tapos ikaw, ang damot-damot mo, ayaw mo magbigay sa mission. Sorry for the word. This is not guilt-tripping, but this is the reality. Charity, stop that. Matamaan mo si kuya. Kapag makapagwaldats ka ng pera mo, di mo iniisip yung mga yon. Bakit? Kasi yun nga, wala tayong, nalulus natin yung pagmamahal natin kay Lord. And as a personal testimony, I think yung pagbibigay kay Lord, test of faith din natin yan. Every time napupunta ka sa ATM, hindi ATM machine, mali daw yun eh. Pero yun, ATM, machine na kasing letter M doon eh. Makita mo yung sahod mo, pag nag-isip ka ng magbibigay ba ka o hindi, test of faith na kaagad yun. Magbibigay ba ako kay Lord o hindi? Every time na meron kang matatanggap na pera, anong una mong iisipin? Ibibigay ko ba yung para kay Lord bilang pasasalamat o hindi? Bilang act of worship o hindi? And I believe, kapag tayo ay generously nagbibigay tayo sa work ng Panginoon, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Nung Bible student ako, tinry ko yan. Parang experiment ba? Kapag yung mga week na hindi ako nagbibigay, kasi magkano ng support ko? Nung first year ako, 250. 250, 300. Mga 350 ganon. Ang LRT, 14 pesos. Tapos 10 pesos pa lang yung estudyante. Papuntang Santolan. So parang pagkakasahin mo yung 300, 350. Minsan pag walang-wala, 250. Tapos in the middle of the week, pupunta ka na lang kay Pastor Bong. Kaya mga kapatid, malaki pasalamat ko sa pastor ko kasi kung hindi siya ginamit ng Panginoon sa buhay ko, ayan. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ng mahabang panahon si Pastor Bong kasi gusto kong makabawi ako sa kanya. Kumbaga, tinawid niya yung aking kolehiyo sa seminaryo. Ang hirap mag-Bible school. Yung mga weeks na hindi ako nagbibigay kay Lord ng aking tithes, doon yung hindi ako nakakapag-almusal, minsan walang tanghalian. Kasi magkano na nga lang, 350, tapos babawasan mo pa ng 35 or ng 50 pesos. So, 300 na lang, yun ang iniisip mo eh. Pero kapag willingly, ibibigay mo sa Panginoon yung para sa Kanya, yun yung mga bagay, parang milagro, parang ganon, hindi ka magugutom. That week, walang meal na nalipasan ko. May mga nagpo-provide. And since then, parang kahit Bible student ka na, masasabi mo, totoo nga. That's my personal testimony. At, syempre, may isang evangelist, sabi niya, yung member nagpe-pray, Lord, ganito yung sahod ko, i-promote mo ako para mas malaki yung may bibigay ko para sa Panginoon. Kaso nga lang, nung malaki na yung sahod niya, ang laki na rin ng tithes. Kung sumasahod ka nga naman ng 100K sa isang buwan, ang offering mo, kung tithes, 10%, 10,000, bira, Lord, malaki-laki na to ah. Marami na ako mabibili. Sabi ng evangelist, o sige, pag-pray natin na bumalik yung sahod mo sa maliit para hindi ka mahirapan mag-tithes. Ayun ay kwento na nangyari, totoong story. And last slide. Remember, a willing heart matters more than the amount given. Kahit magbigay ka ng 1,000,000 ngayon, pero kung hindi tamang motivation mo, ang sabi ng Panginoon sa Book of Isaiah, punong-puno ako ng mga offerings, punong-puno ako ng dugo ng mga bulls, ng mga sheep. Punong-puno ako ng mga rituals nyo. Pero yung kanilang puso, mga hipokrito sila. Hindi nila kinokontrol kanilang sabi ng Panginoon. That's not. Yan ang kabuluhan sa aking hand. Brother and sister in Christ,
him, refer to him. Number 13, uprightness of the heart. So, katulad ng nasabi ko na yung tithes. That's your 10%. This church believes na yung iba hindi naniniwala. Nakikita natin na hindi lahat ng mga mananampalataya naniniwala sa tithe. Yung iba ang tawag graceful giving. Okay, that's good. Okay, bala kayo. Pero kung ang motivation mo kung bakit hindi mo tinuturo sa church na magbigay sila ng kanilang tithes para mas malaki yung ibigay nila, ang ganda na nga eh. Kasi binigyan tayo ni Lord ng pattern. Before the law, during the law, after the law, Jesus Christ commends the giving of tithes in Matthew 23. Yung hypocrite, nagbibigay sila ng tithes nila pero mali nga yung motivasyon nila. But still, Jesus Christ in some way commends it na tama yung pagbibigay, pero yung motivation mo nga pa rin yung matters. So our church, we believe on the 10th. And then, remember, sa mga Hudyo, we should remember that the basic requirement for the Jews was to give a 10th. And after this 10th or tithe, then he began to give an offering. So it's like, yung lagi nyo naririnig na pag nagbigay ka ng tithes, hindi ka pa nagbigay sa Panginoon. Kasi ang roots nun, ito mga Hudyo, the tithes is the Lord. Sa Panginoon yan. Kailan ka palang magbibigay? Kapag other than tithes. Because this is the roots. The Jews gave tithes and offerings. That's why we have mission giving. Okay? And then, this church believe in first fruit. Some doesn't like that, but it's not, hindi naman ito masama. Mapupunta to sa ating building fund. So next time, ipag-usapan natin yan. Alam nyo na yun eh. Bugbog na kayo sa kakaturo ng first fruit dito. Amen? Noon pa man. Kaya hindi ko na ituturo yan. You know the concept. But then again, ang kailangan natin gawin, itama muna natin yung puso natin. Pag-aralan natin yung salita ng Diyos, maging malago tayo sa salita ng Diyos, mahalin natin ang Panginoon, mga kapatid, hindi mahirap magbigay. Masasabi mo pa sa sarili mo, wala to. Kumbaga, hindi pa to enough sa lahat ng ginawa sa akin ng Panginoon. Again, we cannot outgive God. So this year, meron tayong kids ministry na sisimulan. I hope masimulan sa March. Every Saturday. And if we will just base, kumbaga, kailangan natin ng fund para masustain yung mga ministry na to. Sa anniversary, ngayon pa lang, ina-announce ko na sa inyo, it's between you and the Lord. Magkano ang i-commit nyo? Wala na tayong listahan na magaganap. Ilagay nyo lang dyan sa others kung para saan yun. And Sister Kay will record that. And we have also Vacation Bible Experience or Daily Vacation Bible School. It's up to you na rin. Wala na tayong listahan na magagawin pa. Ilagay nyo na lang dyan. And then Sister Kay will record that. So mga kapatid, again, nais ng Panginoon, itama yung puso natin. Kung tama ang puso natin, hindi mahirap magbigay. Let's all stand up and let's pray. Oh great God, Father in heaven, who we are, sino po ba kami upang bigyan kayo? Kayo po ay nagmamay-ari ng lahat. And we believe, Lord, na kahit isang tao na lang ang nagsisimba po dito, isusustain nyo pa rin po ang inyong ministry. Sapagkat hindi po ito pagmamay-ari ng kung sino mang tao, kundi pagmamay-ari nyo po, Ama. Lord, marami po kaming vision na makapag-reach po ng maraming kaluluwa. Ma-worship po kayo. Magkaroon ng best worship in us para sa inyo po, Lord. Itama nyo po yung puso namin upang hindi kami mahirapan magbigay. Itama nyo po ang aming mga isip upang ang aming gawain na ipinagkatiwalaan niyo po sa amin, masustain po lahat ng aming pangangailangan. At anuman pong sitwasyon in life, meron o wala, we always believe na you will strengthen us. Na andyan, lalaki kayong sufficient. Kayo po dapat aming buhay. Niyo pong tayo in
life. Father. So, brother and sister, may you please ask the Lord, Lord, please touch your heart. Di tayo magiging weird. If you want to go forward, if you want to kneel from where you are, talk to the Lord. Let's have a silent moment with the Lord. Ipanalangin natin na tayo ay magkaroon ng tamang puso sa Panginoon. Magkaroon ng tamang motivation. Lord, kami po ay nagpapasalamat muli once again. Amin pong dalangin, Ama, na patuloy po namin kayong lulatiin sa aming buong buhay. Sa lahat, sa bawat segundo, na po ma-recognize namin, ma-acknowledge po namin na kayo ang aming Diyos na dapat paglingkuran sa bawat area po ng aming buhay. Panginoon, kung meron man po sa aming kalagitnaan na hindi pa po nakakilala sa inyo, nawa po, buksan niyo po ang pag-iisip na tanggapin po ang Panginoon sa Kristo bilang Diyos tagapagligtas. Kung meron man po sa amin na meron desire na pumasok sa Bible School, wag nawa na manalo ang tentasyon ng kaaway. Bagkus, manalo po ang desire na paglingkuran po kayo. Kung meron man po sa amin na someday tatawagin niyo po mag-missionary sa ibang bansa o magpastor, nawa Panginoon, itas niyo po ang kanyang puso at sumunod po sa inyong mga kalooban. Dalangin ko po, Ama, na ang mga kapatiran, financially, may you bless them, lahat po ng kanilang source of income, at higit sa lahat, sa kanila pong spiritual na buhay, pagpalain niyo po sila, i-bless niyo po, Ama, at maging kagamit-gamit ang buhay para po sa inyo, para po sa inyong gawain. Sa mga nanay at tatay na palagi pong nagtatrabaho, nag-aaruga sa kanilang mga anak, bless us, O God. Bless them. Sa mga anak na palagi naglalakad, nagbabiyahe, papuntang eskwelahan, ingatan niyo po sila. Dalangin po namin, mga kapatiran namin na palaging naghahawak ng manobela, saan man po sila mapadpad, ilan yung sa anumang kapamangan disgrasya. Sa mga masasamang loob, protektahan niyo po kami. Sa mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, mga pauwi at mga palabas, i-bless niyo po sila at nawa po spiritually, okay po ang kanilang spiritual life, maging kapuri-puri po sa inyo pong pangalan. At ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. We thank you, Lord, and we worship you. We love you in the name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Patuloy tayong tumayo, mga kapatid, at awitin po natin ang I love you, Lord. Diyan pa ba sa screen? And I lift my voice for our closing song. And then Pastor will announce. Ready? I love you, Lord. Ready? Sing. I love you, Lord. And I lift my voice to